So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So bali sa video ito, pag-uusapan lang natin yung iba't ibang mga bagay tungkol sa kadena ng bike. So bali dito, tuturuan ko lang kayo ng mga ilang tips tungkol sa kadena. For example, yung tamang pagbili. And then bali sasagutin na rin natin yung mga ilang tinatanong sa atin about syempre dito sa kadena. So tara, umpisa na natin. Okay, so number 1 na dapat nyo malaman tungkol dito is dapat lagi nyong nilulub yung inyong mga kadena. Now ang purpose kasi ng paglulub is syempre para ayun nga mas dumulas yung ating mga kadena. Bali guys, pag hindi kasi nilulub yan, malaki kasi yung chance na mag-friction yan doon sa may cogs. Ang mangyayari kapag masyadong tuyo yung ating mga kadena, bali baka bungiin lang yan yung ngipin ng ating mga cogs. And isa pa, syempre isa na rin yan sa magkokos ng alam mo na yon, yung pagkaputol ng kadena. Now about naman sa mga chain lubes, meron kasing dalawang common na ginagamit na chain lube, na andyan yung wet at saka yung dry. Bali guys, may ginawa na rin pala akong video about sa mga ito. Pero para lang din may idea kayo, unang-una yung wet lube, ito yung mas matagal matuyo, which is mas magandang gamitin sa mga mas basa na panahon gaya ng tag-ulan. Dahil kung gagamitin mo kasi ito habang ayun nga tuyot na tuyot yung paligid, malaki yung chance na mag-attract lang ito ng mga buhangin. At the same time yung dry lube naman, mas maganda naman siyang gamitin doon sa mga alam mo yun, mga maalinsangan na panahon. Dahil kapag ginagamit mo ito kapag yun nga, alam mo na yung mga tag-ulan, mabilis lang itong mawawash out. So yun, basta marami pa mga info yung tungkol dito sa mga chain lubes na hindi ko na lang mababanggit kasi yun nga, hahaba pa. Panoorin nyo na lang po yung video dyan sa baba. So pangalawa naman na kailangan nyo malaman is yung iba't ibang specific speed para sa mga kadena. Bale kung nagtitingin-tingin kayo ng mga kadena or nagbabala kayong bumili, alam nyo naman siguro na mayroon yung iba't ibang specific speed. Mayroong pang 8, pang 9, pang 10, and hanggang 12. Bale isa kasi sa madalas ko makita doon sa ibang mga tao, halimbawa nag-upgrade sila, sabihin nating naka 9 speed. Dating 32T lang, nag-upgrade ng 42T. Kaso yung dati niyang kadenang ginagamit ay ayun nga, kapos. And since naka 9 speed nga siya, ang naisip niya tuloy na solusyon is bumili ng pang 10 speed na kadena, which is mali. Dahil guys, yung pagkakaiba-iba naman ng speed niyan, hindi naman yan about sa haba kundi sa kapal ng kanilang butas. Kasi guys, habang tumataas kasi yung speed ng isang kadena, mas numinipis na kasi yan. Tapos yung kadena doon sa mas mabababang speed, ayan yung mas makakapal ng konti yung kanilang butas. Kasi guys, 'di ba, yun nga, since marami na nga yung cogs, di kailangan ng panipisin yung kadena para yun nga magkasya. Kaya for example, naka 10 speed ka, tapos gagamit ka ng 12 speed na cogs, yun, sablay yun. Kasi hindi yan magkakasya doon sa sprocket. So bali ang pinaka-conclusion lang naman ito, kung sakaling kinapusan ka ng kadena, ang solusyon lang talaga dito ay magdagdag ka ng link. And of course, yung idadagdag mong link, dapat same doon sa speed ng kadena na ginagamit mo. Okay, so pangatlo sa kailangan nyo malaman is pare-pareho lang din naman yung mga kadena para sa iba't ibang klaseng mga bike. For example, yung kadena na pang MTB, pwede yan syempre sa road bike, sa folding bike, sa mga e-bike, and anything na alam mo yon, yung klase ng mga bike na mayroong mga gear o yung maramihang sprocket. Bali yung mga klase lang naman ng mga bike na may kakaibang klaseng kadena is yung BMX lang at saka fixie. So pagdating kasi sa fixie at saka sa BMX, ibang klase kasi yung ginagamit niya na kadena dahil ayun nga, single speed lang yan. So bali kaya ko lang naman na-mention ito dahil meron kasing ibang mga nagtatanong kesyo wala daw silang mahanap na pang road bike or pang folding bike na kadena. So yun, bali yun lang naman yung sagot dyan. As long as compatible sa cogs mo yung kadena ay pwede naman yan. For example, 8 speed yung cogs mo, kahit mountain bike man yan, road bike or folding bike, pwede kahit anong klaseng kadena na pang 8 speed. Same din sa mga 9 speed pataas. So bali isa rin pala sa dapat nyong tandaan is kapag bibili nga pala kayo ng kadena, kailangan mayroon na yung missing link or yung quick link na tinatawag. So bali itong mga quick link na ito, kung sa gulong ito yung quick release kumbaga pag may ganito ay mas madali tanggalin yung kadena. Dahil meron kasi guys ibang mga kadena na walang ganyan which is mano-mano pang tatanggalin gamit yung chain cutter, which is hassle na. Tapos may time din na yun nga, pagka nagkamali ka ng putol ay pwede mo pang masira yung kadena o yung isang link noon. Kaya maganda talaga kung may quick link na yung inyong mga kadena.
And pang last na may papayo ko about dito is hanggat maaari guys, huwag nyong ipapabasa sa ulan yung inyong mga kadena. Dahil syempre bakal pa rin yan eh. And for your information lang guys, wala pa pong kadena ngayon na gawa sa alloy. Dahil masyado na kasing malambot yon para gawing kadena. And at the same time, hindi rin naman ganun kabigat yung isang steel para yun nga gawing kadena. Kaso yun nga lang, since steel nga, edi kinakalawang, kaya konting ingat na lang pagdating sa ulan. So okay, so bali yun lang yung mga kailangan nating malaman tungkol sa kadena. And kung meron pa po kayong gustong idagdag ay paki-comment na lang po dyan sa baba. Also bago nga pala tayo magtapos, konting Q&A muna tayo about din syempre sa mga kadena ng bike. So ito unang tanong mula kay Gian Andre Diaz Cruz. So pwede ba daw gumamit ng dalawang missing link sa isang kadena? Or kung normal lang ba daw yun? Okay, so unang-una hindi siya normal. Dahil ang missing link or quick link ay isa lang talaga. And ang purpose lang niya ay para mas mabilis kalasin yung kadena. Pero kung ang tanong ay kung pwede ba siyang gawin, para sa akin ay pwede naman pero depende sa situation. Now nakikita kong situation dito para magawa mo siya is sabihin natin naputulan ka ng kadena tapos kinapos na and then wala kang pang reserba na link. And sa ganong situation, pansamantala ay pwede mong dalwahin yung iyong mga quick link para pampuna na rin doon sa isang naputol. Pero kung halimbawa at natirapan mo lang na dalawin tapos wala ka ng malalim na purpose ay wag mo na lang subukan kasi since medyo manipis kasi yung quick link compared doon sa talagang link talaga niya, ay sabihin na natin mas mahuna na siya kumpara sa dati. Kasi manipis lang yung quick link eh. So yun yung sagot ko doon. So ito bale isa pang comment mula kay Meow. So sabi niya dito bale meron daw siyang 36 teeth na chainring tapos 1151 teeth na cogs. And then meron kasi siyang dating comment na naka Diore M5100 daw siya. Ibig sabihin nun 11 speed yun. 36 teeth, 1151T, cogs na 11 speed. So bale sakto lang ba daw yung 126 link na yon para doon sa setup niya? Well ako personally doon sa Trifax ko, 126 link ay sakto lang. Ang pinagkaiba nga lang namin nito, 3040 kasi yung chainring ko noon eh. Pero hindi na rin naman yun ganong kalayo. Kaya sa gantong setup ay siguro 126 link ay sapat na rin naman. Pero marami din kasing factor sa pagkuha ng tamang haba ng kadena. Bali may factor din kasi yung haba ng chainstay mo. Kaya yun, isa rin yun sa mga dapat mong bantayan. Pero sa mga gantong setup commonly 126 link ay sapat na rin naman talaga. Or baka nga maglabis pa yan eh. So ito isa pang tanong galing kay Rayjan San Luis. Kung pwede nga ba daw gumamit ng silicone spray para sa kadena. So sa mga hindi po pala nakakaalam kung ano yung silicone spray, bali itong mga ito ay parang ano lang din siya, WD-40 na lubricant. Now, ang pagkakaiba nga lang nito kumpara doon sa mga lubes na specific para sa kadena ay yung mga silicone spray kasi kahit saan siya pwedeng gamitin eh. Basta anything na metal. Yun nga lang ako personally, hindi ko kasi nare-recommend na gumamit ng iba't ibang mga klaseng product para sa, alam mo yun, sa ating mga bike eh. Para sa akin, kung halimbawa mga maintenance products, dapat specific for bike lang yan. For example, yung mga panglinis na yan, yung mga lubes, kung ayan ay hindi minamarket para sa bike at kung yan ay minamarket para sa kung saan saan ay hindi ko yan ginagamit. Para sa akin kasi pagdating sa mga maintenance product, mas kampante ako kung ang gagamitin ko ay ginawa talaga para gamitin sa bike. Kasi syempre, halimbawa kung minarket kasi yun para sa bike, malaki yung chance na siklista rin yung gumawa nun. So since siklista din siya, mas alam niya kung paano alagaan yung ating mga bike. And about ulit dito sa silicone spray na ito, may nakita rin ako ng review dito na sinubukan nila sa sa chain nila eh. Naglubricate naman siya pero unlike sa mga chain lube talaga ay mas effective pa rin daw yung mga chain lube na specific for bike. Okay, so bale yun lang muna sa video ito and sana nagustuhan nyo po yung video natin ngayong araw. And then bago po tayo matapos ay Happy New Year nga po pala sa inyong lahat. And yun nga, nakalimutan ko na naman kayong batiin ng huling video natin kasi last year ko pa kasi ginawa yung video na yun eh. Pero yun nga, salamat pa rin sa patuloy na pagtangkilik dito sa ating channel. Bagamat hindi tayo ganong kadalas makapag-upload, pero ramdam ko po yung supportan nyo pa rin at hindi nyo pag-iwan sa akin. Then ayun, kita-kita na lang po ulit sa susunod nating video. This is Cycling Voyage. Goodbye.